Ano naman ang naging daan? Paano yun nahanap ang Islam? Sa katotohanan, ayaw na ayaw ko ang pananampalatayang Islam dahil sa black propaganda. Assalamualaikum, welcome ulit sa ating channel at mayroon tayong i-interview at atin alamin ang kanyang story sa kanyang pagyakap sa Islam. Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi Pwede wabarakatuh. po kayo Masya magpakilala kung taga-saan po tayo sa Pilipinas at pangalan. Allah, tabarakallah. Ako nga pala si Maxwell M. Rodriguez at ang pinili kong pangalan ay Muhammad Rodriguez. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pinanganak ako ng Southern Leyte at ang father ko ay isang Bicolano. Magagayon pa man sa Manila ako lumaki. Mashallah, tabarakallah. So, ano pong dati yung relihiyon? Isinilang ako at bininyagan bilang isang Romano Katoliko hanggang sa ako ay unti-unting lumaki at naging mapagmatsyag sa iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Kaya bilang isang Romano Katoliko ay pinag-aralan ko rin ang iba't ibang sekta tulad ng Saksi ni Jehovah, tulad ng tinatawag na Baptist, Adventist, Mormons at kung ano-ano pang iba't ibang mga sekta na mayroon nung kapanahunan ko. Hanggang sa ako ay lumabas din ng pananampalatayang Kristyanismo para pag-aralan ang paniniwala ng Hinduismo, Ateismo, Budismo, pero hindi ko nakita ang katotohanan doon kaya bumalik din ako sa loob ng Kristyanismo. Siya lang, ngayon ako nakarinig na hindi pa nakontento sa Christianity. Talagang hinanap pa pati sa labas yun. Oo, kasi ang isa sa mga katanungan ko sa mga elders ko kasi, bakit magkakaiba ang ating paniniwala, magkakahiwalay tayo, at ang bawat isa ay nag-aangkin na sila ang tama. May sekta na si Jesus ay isang propeta, may sekta naman na si Jehovah ang Diyos, may sektang nagpa-practice ng Sabat, at merong nagsasabing si Birheng Maria ay ina ng Diyos, may nagsasabi namang siya ay ibig sabihin isa sa pinakadakila o hinirang at hindi siya ina ng Diyos. Kaya sabi ko dun sa aking elder, bakit magkakaiba ang ating pananampalataya, isang aklat lamang ating ginagamit dahil doon kinakailangang malaman ko kung ano talaga yung katotohanan behind it dahil kaligtasan ang pinag-uusapan. Ano naman ang naging daan? Paano yun nahanap ang Islam? Sa katotohanan, ayaw na ayaw ko ang pananampalatayang Islam dahil sa black propaganda nung kapanahunan ko na ang mga Muslim ay ganoon, ang mga Muslim ay ganito. Sabi ko nga, kasi kaming grupo ng mga mag-aaral during high school, nag-meeting kami kasi napag-aralan na namin ang iba't ibang sekta ng reliyon. Ang hindi pa namin napag-aaralan ay ang pananampalatayang Islam, kaya nag-meeting kami para pag-aralan ng Islam. Subalit nung sinabi ng isa sa mga kasamahan ko, kaklase ko, si Jesus pala ay isang propeta lamang sa pananampalatayang Islam. So nag-react ako. Nagalit ako, sabi ko kahit napatayin nila ako, hindi ako magbung-Muslim. So yun ang naging reaksyon ko. Pero kung ano pala yung ayaw na ayaw ko, kung ano yung relihiyon na kinamumuhian ko, kung ano yung relihiyon na punong-puno ng black propaganda, nandun pala yung katotohanan na hinahanap ko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So ano yung naging daan, way na yun yung tinanggap niyo? Ano nagustuhan niyo sa Islam at na tinanggap niyo? Okay. Nakapag-abroad ako pagkatapos ko makagraduate ng associate course. At na-assign ako sa Jeddah. Dumating ako ng Jeddah 1980. So since 1980 up to the present, more than 40 years na ngayon, humigit kumulang, ang nakapag-encourage sa akin, nakita ko yung mga Muslim nagsasagawa ng pagdarasal. Sabi ko masyadong solemn yung ginagawa nila. Kahit na yung posisyon ay hindi ko alam yung kahulugan, sinasabi ko, bakit nila hinahalikan ng lupa at bakit sila tumutuwad pero parang solemn. Natuklasan ko later on na ang tao pala ang pinakamataas na nilikha ng Allah dahil dun sa katalinuhang ipinagkaloob sa kanila na kung kaya itong sanhi ng katalinuhan ay ilalapat sa kabababaan bilang pagsamba. So yaon ang nakipag-encourage sa akin para basahin at alamin ang kanilang pananampalataya. Then pagkatapos noon, merong isang babae na Arabiana, of course sa hospital kasi ako nagtatrabaho, ang pangalan niya is Fatima Al-Faisal. Humingi ako sa kanya ng mga babasahin at wala pang masyadong mga babasahin dito sa Saudi Arabia during that time. Nag-order pa siya sa ibang bansa at ang binigay niya sa akin, The Meaning of Quran sa wikang English.
na si Maulana Maududi. At nung binasa ko lahat yun, doon ko nakita yung katotohanan, subhanallah. At yun ang naging susi kung bakit ko niyakap ang pananampalatayang Islam. Masyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. So ano naman naging pagsubok sa inyo, mga pamilya o naging reaction ng kaibigan, ganun, yung pagpasok niyo sa Islam? Ang mother ko, alhamdulillahi rabbil alamin, binigyan niya ako ng pagpayo. Sabi niya sa akin, mag-isip ka muna ng 70 beses bago mo yakapin ang pananampalatayang Islam. Bagamat may mga negatibong reaksyon, lalong-lalo na sa aking mga kasamahan, subalit hindi ito naging sagabal para sa akin kasi nung nakita ko yung katotohanan at yung katotohanan yon ang nagpatibay sa akin. At sabi ko, whatever the consequences, kasi hindi naman nila ako maililigtas sa kabilang buhay, buhay ko ito'y karapatan ko. Kaya ito yung mas lalong nagpatatagta sa akin na yakapin ng Islam. Kahit na ano yung mga pagsubok na dumating sa akin, nandiyan ang pinagsabihan akong taksil, ipinagbili ko ang aking relihiyon, magkano ang ibinigay sa akin kapag nakakasalubong ko sila, nakasimangot sila at tumatalikod sila. Maraming mga pagsubok, subalit dahil sa nakita ko ang katotohanan at nabasa ko ang pagiging totoo ng Quran, mas lalo akong tumibay at nagpanatili rito. Alhamdulillah. Bilang panghuli po, ano po ma-advise yung mga papayo nyo sa ating mga manonood, Muslim man at hindi din Muslim? Makatitiyak lamang ang bawat isa sa atin na siya ay nasa kaligtasan na pananampalataya kapag pinag-aralan niya ang pananampalatayang Islam sa tamang perspektibo na tulad ng ginawa ko at ng tulad ng iba pang mga taong nagsasaliksik ng katotohanan. Isaalang-alang natin na ang buhay na pinag-uusapan natin ay walang hanggang buhay. Tiyakin lamang natin kasi walang anumang relihiyon na nag-aangkin na nagmula sa nag-iisang tagapaglikha kahit na anong pananampalataya o relihiyon sa iba't ibang sulok ng sangdaigdigan maliban lamang sa Islam. Ito lamang ang bukod tanging nagmula sa tunay na nag-iisang tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng sinabi niya, Inna dina indallahil Islam. Walang pag-aalinlangan o sangkatauhan. Ang relihiyon o makalangit na batas o pamamaraan ng pamumuhay na nagmula sa Allah ay ang tinatawag na al-Islam. Kaya ito yung pinakakatibayan. At ang sino mang magnanais ng ibang pananampalataya maliban dito ay mapapahamak sa kabilang buhay. Wa may yabtagi gayral islami dinang falay yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ang sino mang magnais ng relihiyon maliban sa Islam, na ito yung relihiyon at kaparaanan ng pamumuhay na makalangit na siyang itinuro ni Jesus at ang lahat ng mga propeta, ang sinumang magnais ng relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay siya ay nasa hanay ng mga talunan. Masyaallah, tabarakallah. Allah kayo po. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng story.